Nadagdagan muli ng panibagong mga ebidensya ang International Criminal Court laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tinatayang hindi naman bababa sa 100 ang isinumite ng ICC prosecution para mapagtibay pa ang kasong inihain nila laban sa nakaraang Pangulo. Ang mga detalye ihahatid ni Simon Ong live. Simon! Princess, inihain na ng ICC prosecution ang karagdagang higit 130 na ebidensya laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang ikalawang pagkakataon na nagpasa ang ICC prosecution team ng mga ebidensya sa pre-trial chamber. Ilang buwan matapos ihain ng International Criminal Court prosecutor ang higit 180 ebidensya na sumusuporta sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Muli silang nagpasa ng 139 na ebidensya sa pre-trial chamber. Sa loob nito ay mayroong 4 na disclosure packages. Una na riyan ang 28 items na pinangalan ng contextual elements. 85 items naman ang nakalista sa ikalawang package para sa mode of liability. Ang ikatlo ay naglalaman ng kasong tungkol sa isang pagpatay sa Davao City noong si dating Pangulong Duterte pa ang alkalde ng lungsod. Nasa 15 items naman ay kaapat na pakete na tumatalakay sa mga pagpatay sa barangay clearance operations ng kanyang administrasyon bilang nakaraang Pangulo ng bansa. Ang lahat ng nilalaman ng ebidensya ay nakapaloob sa sinampang warrant of arrest laban kay Duterte. Hindi naman isinapubliko ang ilang mga detalye dahil ito'y confidential. Samantala, pinabulaanan naman ng Malacanang ang naging mensahe ni Vice President Sara Duterte hinggil sa pagkakaaresto sa kanyang ama, kung saan iginiit niyang dapat managot si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa nangyari. Siya po ay kinukonsiderang isang akusado, isang suspect sa crimes against humanity, particularly murder. Ang ginawa ng pamahalaan ay hindi naman po pagsuko ng soberenya, kundi pagsuko ng isang akusado. Princess, ilang buwan na lang ay magsisimula ng pagdinig ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kanyang confirmation of charges. Dito, batay sa panuntunan ng ICC, kukumpirmahin kung mayroon bang sapat na ebidensya para suportahan ang kasong inihain laban sa suspect. Ito ay isasagawa ngayong taon sa September 23. At yan lang muna ang latest ngayon. Balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Simon Ong.